Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 3131 hanggang Kabanata 3140. Kabanata 3131. Pagkatapos dalhin si Bauer sa isang ligtas na lugar, tinanong ni Hansen kung paano siya nakarating doon. Dinala ako rito ng matandang sinungaling, sabi ni Bauer. Matandang sinungaling? Aling matandang sinungaling? Nagulat si Hansen. Yun ang suot ng kakaibang damit at may dalang watawat. Galit na sabi ni Bauer, napakasinungaling niya. Palagi niyang niloloko ang mga tao sa pagkain, inumin, at iba pang bagay, pero wala siyang ibinigay sa akin. Han Jinji. Tumalo ng puso ni Hansen. Agad niyang tinanong si Bauer tungkol sa proseso na nagdala sa kanya doon. Natutunan ni Hansen na ang Force Ship Cube ay makakapagdala ng tao sa anti-material world. Upang magawa ito, kailangan pindutin lahat ng ulo ng tupa ng sabay-sabay. Balak sana ng matandang sinungaling na lokohin si Bauer para makuha ang Force Ship Cube niya, pero hindi ganoon kadali si Bauer. Hindi niya ito ibinigay. Kaya dinala siya ng matandang sinungaling sa anti-material world. Ang pinakamalala, matapos lokohin siya sa Force Ship Cube, iniwan siya ni Bauer. Kakilakilabot, kinuha niya ang Force Ship Cube at iniwan si Bauer dito ng mag-isa. Galit na sabi ni Hansen. Hindi niya alam na hindi dahil ayaw ni Han Jinji dalhin si Bauer, kundi dahil natatakot siya kay Bauer. Kailangan niyang bigyan si Bauer ng pagkain at aliw na napakahirap gawin. Para itong napakalungkot na kwento ng pagkaalipin. Sa huli, hindi niya kaya pang-alagaan siya, kaya nagplano. Inisip niya na baka dumating si Hansen at makikilala ni Bauer ang isang tao. Kaya iniwan niya si Bauer doon para hintayin si Hansen. Tungkol sa pag-miss ni Bauer sa hitsura ni Hansen, hindi natakot ang matandang sinungaling. Matapos makasama si Bauer ng ilang sandali, ayos lang kung hindi na niya lokohin ang iba. At least, walang nakaloko sa kanya. Tungkol sa Force Ship Cube, gumastos ang matandang sinungaling para makuha ito kay Bauer. Hindi ito tulad ng pagkakabigkas ni Bauer. Tatay, huwag mo na akong iwan ulit. Namimiss kita. Palagi kitang gustong sundan. Hawak ni Bauer ang leeg ni Hansen. Napaka-cute ng tinig niya. Nasaktan si Hansen. Hinaplos niya ang ulo ni Bauer at sabi, sa hinaharap, palagi akong sasama sa iyo. Hindi na tayo muling magkakahiwalay. By the way, kamusta sina Little Flower at Linger? Ayos lang ba ang nanay mo? Tumango si Bauer. Ayos sila. Sinabi ko sa mama at sa kapatid kong lalaki at babae na magiging maayos ka rin. Naghihintay si mama na makauwi ka. Yun kakilakilabot na matandang sinungaling, niloko niya tayo sa Force Ship Cube, galit na sabi ni Hansen. Maaari sana tayong nagkaiso kung hindi niya ginawa iyon. Opo, pakiramdam ni Bauer ay may kasalanan. Ayaw niyang patuloy na masabi ang masama tungkol sa matandang sinungaling. Malawak ang universe ng mga kaharian, kaya hindi alam ni Hansen kung saan niya mahahanap ang matandang sinungaling. Kailangan niyang maghintay at makita kung saan ito matatapos. Dadalhin niya si Bauer sa Gold Crystal System upang sabay silang maghukay ng God Pulses. Tinanong ni Hansen ang tungkol sa sitwasyon ni Bauer. Hindi siya gaanong limitado ng mga patakaran ng mundong ito. Tungkol sa dahilan kung bakit sumunod sa kanya ang flying fish, hindi niya alam. Sanay na si Hansen sa kakaibang pangyayari kay Bauer. Kahit anong nilalang ito, palaging minamahal si Bauer. Mas mataas ang uri ng nilalang, mas maingat at mapagmahal ang asal sa kanya. Siguradong kakaiba ang history ni Bauer. Ano kaya ang kanyang lahi? May ilang hula si Hansen, ngunit sa tingin niya, mali ang lahat. Dinala niya si Bauer pabalik sa Gold Crystal System. Pumunta siya sa planeta upang hanapin sina Bald Guy at Li Bingyu. Sa kabutihang palad, hindi pa sila gumalaw. Nasa lugar pa rin sila, kaya madaling nahanap ni Hansen. Ipinahayag sa kanya ang nangyari matapos siya at Sky King ay umalis. Natutunan niya na maraming elite ang dumating. Wala sa kanila ang nakakuha ng reward mula sa planeta. Bukod sa hindi nakakuha ng God Spirit Blood Pulse, hindi rin nila nahanap ang Gene Eggs. Siyempre, hindi mo makikita ang anuman.
Lahat ng mabubuting bagay ay nasira ng flying fish, iniisip ni Hansen habang tumitingin sa flying fish na katabi ni Bauer na kumikilos na parang aso. Tumingin si Bald Guy kay Bauer nang may kuryosidad at nagtanong, Old Hansen, saan mo nakuha ang batang babae? Paano mo siya dinala rito? Ito ang anak ko, si Bauer. Bauer, ito sina Sister Ghostkill at Uncle Sia Yufei. Ipinakilala ni Hansen ang dalawa kay Bauer. Talaga, ang laki ng anak mo, at napaka-cute. Nagulat si Bald Guy kay Hansen. Tiningnan din niya si Bauer at napansin ang isang bagay. Sabi niya, bakit siya sister at ako ay uncle? Ano iyon? Tanong ni Hansen. Hindi ba't pareho tayo? Palagi sinasabi ng tao na magkamukha tayo. Hindi ko masabi, pero mas maganda ang anak mo kaysa sa iyo, sabi ni Bald Guy habang natatawa. Kinuha niya ang isang gene egg at ibinigay kay Bauer. Bauer, regalo ito mula sa akin. Salamat, Uncle Sia. Tinanggap ni Bauer ang gene egg at magalang na nagpasalamat sa regalo. Pwede mo lang akong tawaging Brother Bald Guy. Gusto ni Bald Guy na ma-impress si Bauer, kaya sinabi niya ang tungkol sa gene egg at level nito. Gusto niyang mapasaya siya. Ipinasa ni Bauer ang gene egg sa bibig ng puti tingkad na flying fish. Agad itong nilamon. Biglang sumigaw si Bald Guy, hindi. Huli na, nakainan ng flying fish ang egg. Napakasama ng pakiramdam ni Bald Guy na gusto na niyang magsuka. Mabilis, hatiin ang tiyan niya at kunin ang gene egg, napakabihirang king class gene egg iyon, malungkot si Bald Guy. Gusto niyang hulihin ang flying fish, patayin ito, at kunin ang egg. Nagulat si Hansen. Agad niyang hininto si Bald Guy. Kung tatangkang hawakan ng flying fish, tiyak na kamatayan ang hatid nito. Tumingin si Hansen kay Bald Guy at sabi, kaligtaan mo na. Nalunok na niya. Kahit kunin mo pa, hindi pa rin ito mabubuo. Tumingin si Bauer kay Hansen nang may pagkalito at tanong, Tatay, nagkamali ba ako? Hindi mo ba sinabi na para sa feeding ng gene races ang gene eggs? May mapait na ngiti si Bald Guy at sabi, depende sa gene egg. Isa itong bihirang king class gene egg. Napakabihira nito. Sayang na ibigay ito sa flying fish. Narinig ng flying fish na gusto siyang patayin ni Bald Guy, kaya hindi ito natuwa. Pinanood niya si Bald Guy nang may nakamamatay na tingin. Nakakita si Hansen at natakot siya. Kung hindi nandyan si Bauer, patay na si Bald Guy. Sa galit ng flying fish, tiyak na gagamit ito ng apoy para gawing abo si Bald Guy. Pinalaki ng flying fish ang mga mata nito. Hindi pa rin alam ni Bald Guy ang panganib na nilagay niya sa sarili, kaya tumitig lang siya pabalik. Sumigaw, patay na isda, anong tinitingnan mo? Nagsusunog ang libingan ng ninuno mo. Para makain ng bihirang king class gene egg, sa tingin ko isa lang ang pagkakataon mo. Nakita ni Hansen si Bauer na humahawak sa maliit na flying fish. Kung hindi siya nandyan, atakehin nito si Bald Guy. Sige, hanapin natin ang land pulse, sabi ni Hansen habang nakangiti. Malakas ang God Pulse dito, kaya madali dapat makahanap ng King Gene Eggs. Kung swerte tayo, baka makahanap pa tayo ng God Class Gene Egg. Delikado ang lugar na ito, nag-alala si Bald Guy. Bakit mo dinala ang anak mo? Karaniwan siyang sumusunod sa akin kahit saan, sabi ni Hansen habang nakangiti. Matagal na akong wala sa bahay, kaya hindi siya sanay. Pinadala siya ng pamilya niya rito, kaya kinuha ko siya. Pero ayos lang. Habang nandito ako, walang makakasakit sa kanya. Pakiramdam ni Bald Guy, sobrang tiwala si Hansen sa sarili, pero wala silang ibang pagpipilian. Kailangan nilang isama si Bauer. Bauer, kung may mangyari, sundan mo si Brother Bald Guy, sabi ni Bald Guy kay Bauer. Papasok ako para protektahan ka. Salamat, Brother Bald Guy. Naiintindihan ko, magalang na sagot ni Bauer. Kabanata 3132. Naupo si Hansen at ang iba sa ibabaw ng Godwind Dragon ni Bald Guy. Mukhang nagmamadali ang kanilang biyahe. Alam ni Bald Guy kung saan ang key planet ng Ghost Starlight. Nawasak na ang unang planeta. Kailangan nilang lisanin ang system. Kailangan nilang hanapin ang susunod na Ghost Starlight na lupa. Hindi maiwasang magtanong si Bald Guy, Old Hansen, nakakita ka ba ng God Pulse sa core? Nakita ko ito, pero na-absorb na ng isang gene race, sagot ni Hansen. Hindi ko na-retrieve ang kahit ano. Hindi siya nagsisinungaling. Talaga namang wala siyang nakuha. Lahat ng magagandang bagay ay nakuha na ng flying fish, at sinasabay ito kay Bauer. Ang nakuha niya lang ay isang ultimate 8-armed evil dragon mula kay Sky King.
Ang isang God Class, Ultimate Gene Race ay nangangailangan ng maraming oras at resources para palakihin. Para sa ordinaryong tao, ang pagkakaroon ng God Class, Ultimate Body Gene Race ay halos imposibleng makamit sa kanilang buhay. Ang 8-armed Evil Dragon ay may 3 kasanayan na napakabihira. Nasiyahan si Hansen na nakuha ito. Kung hindi niya ito nakuha, hindi niya papayagang makalayo ng ganoon kabila si Sky King. Pareho ito kay Hansen at sa iba. Maraming makapangyarihang noble ang naghahanap ng Ghost Starlight. Nakakita sila ng maraming grupo ng Flying Gene Races na lumilipad sa paligid. May isang battleship-sized purple at red dragonfly na sumisira sa space. Nakakatakot ang tunog nito. Lahat ng Gene Race ay tumatalikod upang makaiwas. Kahit ang Godwind Dragon ay natakot kaya lumipad palayo. Nang nakalusot na ang purple at red dragonfly, nagpatuloy sila sa kanilang dating ruta. Ang ganda ng dragonfly, sabi ni Bauer nang may selos. Ngumiti si Bald Guy. Siyempre, ito ang unang reward mula sa God Battle. Isa itong rare gene race na tinatawag na mutant dragonfly. Isa lang nito sa buong universe. Dati itong pag-aari ng Qin Kingdom's first swordsman, Jian Bogu. Nakuha niya ito mula sa isang god fight, pero ibinigay niya sa Mo family. Ngayon, pag-aari ito ni Mo Xiangkang ng Mo family. Bakit ibinigay ni Jian Bogu ang mutant dragonfly sa Mo family? Tanong ni Hansen nang may kuryosidad. Sumiklab ang mata ni Bald Guy sa pagkaintriga. Tumawa siya at sinabi, ang matandang lola ng Mo family ang matriarch. Mahal niya si Teacher Jian. Noong bata pa siya, marami siyang ginawa para sa kanya, pero si Teacher Jian ay nag-practice lang sa espada. Tinuring lang niya ang matriarch bilang nakababatang kapatid. Nang nawala siya, ibinigay niya ang mutant dragonfly sa matriarch ng Mo family. Ang Mo family ay second-class noble. Dahil sa mutant dragonfly at kay Jian Bogu, iba ang trato sa kanila ng hari. Ngayon, isa na silang top-class noble family. Alam ni Hansen na puno ng magagandang kwento si Jian Bogu, pero hindi niya inakala na sobrang kamangha-mangha ng mga ito. Habang nag-uusap sila, lumipad sa kanila ang isang puting crane. Nang lumapit ito, nagbantay sila. Malawak ang kalangitan. Kahit may dumaan na grupo ng knights, hindi nila kailangang lumapit ng ganoon. Pero mukhang patungo ito sa kanila. Wala akong masamang intensyon, Brother Hansen. Nang lumapit ang puting crane, nakita nila ang isang magandang lalaki na nakaupo rito. Kumaway siya kay Hansen. Mr. Godwan Gong Zinjun. Bakit ka siya hinahanap? Bulong ni Bald Guy habang nakakunot ang noo. Ah, ito si Mr. Godwan. Ano ang dahilan mo para bumisita sa akin? Tumingin si Hansen kay Mr. Godwan na malapit na. Si Mr. Godwan at si Gong Shujin, ang tao na napatay ni Hansen, ay parehong isa sa top 4 misters ng Jade Wall City. Bagamat sikat ang apat, sa mata ng totoong noble, wala silang gaanong halaga. Tumawa si Mr. Godwan. Nakita ko lang si Brother Hansen, kaya naisip kong bumisita at kumustahin. Ngayon na iniisip ko, may gusto rin sana akong pag-usapan sa iyo. Pakiusap, sabihin ninyo, Mister, sabi ni Hansen. Tahimik sandali si Mr. Godwan bago magsalita. Nakita ko ang isang land pulse, pero napakadelikado nito. Hindi sapat ang aking lakas para hukayin ito, at wala akong kaibigan o pamilya rito. Kaya naisip kong hihingi ako ng tulong sa iyo. Pagkatapos, maaari nating paghatian ang lot. Ano sa tingin mo? Hindi sumagot si Hansen. Ngumiti si Bald Guy. Maraming land pulses sa Gold Crystal System. Bakit hindi natin gawin ito mismo? Bakit kailangan pang paghatian ito sa iyo? Ngumiti si Mr. Godwan. Brother Sia ay estudyante ni Mr. Wei. Dapat narinig mo na ang skin ng hide. Nakakita ka ba ng skin ng hide? Nagulat si Bald Guy. Tumango si Mr. Godwan. Kung hindi dahil sa isang land pulse na nakakapangilabot sa langit, hindi ko hihilingin kay Mr. Hansen na tulungan ako. Tumingin si Hansen kay Bald Guy na ipinaliwanag. Ang skin ng hide ay isang land pulse na may kakaibang tanawin. Isang kakaibang damo ang tumutubo dito at sumisipsip sa tanawin ng land pulse. Kung hindi mo titignan ng malapitan, hindi mo malalaman na land pulse ito. Kapag may skin ng hide, may land pulse na nakakatakot sa mundo. Malaki ang posibilidad na makakuha ng God Class Gene Egg. Pero, huminto sandali si Bald Guy. Pumasok si Mr. Godwan. Gusto ng maraming gene races ang skin ng hide. Ito ay skin ng hide na may land pulse air. Kahit ang God Class Gene Races ay nagbabantay dito. Naghihintay sila hanggang sa mag-mature ang skin ng hide. Maraming nakakatakot na Gene Races ang nagbabantay sa skin ng hide na nakita ko.
Kaya humihingi ako ng tulong ninyo. Anong palagay ninyo? Tiningnan ni Hansen sina Bald Guy at Lee Bingyu para sa kanilang opinyon. Kung totoong skin and hide ito, pwede nating tingnan, aminin ni Bald Guy. Hindi ganap na sigurado si Hansen, ngunit pumayag siya. Pinangunahan ni Mr. Godwin ang daan. Nagpunta sila sa ibang direksyon. Target ni Mr. Godwin ang isang planeta na may buhay, pero walang tao. Puno ng gene races ang planeta. Kung hindi lumitaw ang Super God Pulse sa Gold Crystal System, karamihan sa tao ay hindi pupunta rito. Ngayon, lumitaw ang Super God Pulse. Nakamit ng gene races ang breakthroughs at nagmutate ng labis. Mas maraming nakakatakot ang lugar. Hindi basta-basta pumupunta ang ordinaryong tao. Nagulat si Bald Guy na naglakas loob si Mr. Godwin na solo na hukayin ang gene egg. Napakatapang niya. Pagpasok sa planeta, maingat na inilapag ni Mr. Godwin ang lahat sa ibabaw ng bundok. Itinuro niya ang isa pang bundok. Gitna ng dalasdis nito ay isang skin and hide. Ginamit ni Hansen ang Peacock King's Eye skill at nakita ang isang platform na kasing laki ng football sa gitna ng bundok. Maraming kakaibang damo sa ibabaw nito na halos natatakpan ang buong platform. Ang damo ay kalahating talampakan ang taas. Ang mga dahon ay dilaw, parang aloe sa lupa. May pulang baby bucket sa gitna ng damo. Hindi malinaw kung ito ay binhi, damo, o ano. Kapag tiningnan ng malapitan, para bang isang sanggol ang pinatay at binukalan ang balat. Ang pulang laman nito ay nakakadismaya. Hindi nagliliwanag ang skin and hide, pero mukhang duguan. Hindi ito ordinaryo. Kabanata 3133. Saan ang mga gene races? Nakita ni Hansen ang skin and hide, pero wala siyang nakitang gene races na sinasabing nagbabantay dito. Kung kaya mong makita ng ganoon kalayo, tingnan mo ang mukha ng taong nasa gitna ng damo ng skin and hide, sabi ni Bald Guy. Tiningnan ni Hansen at napansin ang kakaiba. Akala niya may mukha ang taong nasa gitna ng damo. Nang lumapit ang tingin, napagtanto niyang hindi ito mukha. Isang pulang paru-paro ang nakahiga sa mukha ng damong tao. Ang pattern sa likod nito ay parang mga mata. Ang katawan nito ay parang maliit na ilong ng tao. Sinabi ni Mr. Godwin, kakaiba ang skin and hide, pero isa pa rin itong uri ng damo. Ang gitna ng damo ay mukhang bata, pero hindi talaga bata. Wala itong facial structures tulad ng mata o ilong. Ang nasa mukha ng damong tao ay isang gene race na tinatawag na Blood-Eye Butterfly. Karaniwan, ang Blood-Eye Butterfly ay Marquis class. Ang level na iyon ay hindi ganoon kahirap harapin. Kung may Boss Blood-Eye Butterfly, makikipagbakbakan tayo sa Duke class. Kung may Blood-Eye Butterfly King, magiging King class ito. Kahit King class Blood-Eye Butterfly ay hindi ka mahihirapan, sabi ni Hansen, hindi niya pinaniwalaang hindi kayang labanan ni Mr. Godwin ang King class gene race. Ngumiti ng bahagya si Mr. Godwin. Masyado mo akong pinapahalagahan. Mababa ang level ng Blood-Eye Butterfly, pero kayang lumaban ng higit sa kayang abutin. Kung may katulad na puwersa na tutugon, kahit God-class gene race ay maaaring matalo. Oh, anong puwersa iyon? Tanong ni Hansen nang may kuryosidad. Tiningnan ni Mr. Godwin si Bald Guy at sinabi, Brother Sia ay estudyante ni Mr. Wei. Mas magaling siya sa aspect na iyon kaysa sa akin. Hayaan natin si Brother Sia na ipaliwanag. Hindi nahihiya si Bald Guy. Direktang sinabi niya, napakakakaiba ng Blood-Eye Butterfly. May salitang A sa pangalan nito, pero wala itong eye powers. Isa itong toxic element gene race. Ang katawan nito ay maaaring maglabas ng toxic powers na pwedeng magdulot ng illusion sa iba. Kung matamaan ang balat mo o ma-inhale sa ilong o bibig, maaari kang mag-hallucinate. Karaniwan, namamatay ang mga tao sa mga hallucinations. Ang toxic powder na nagdudulot ng illusion ay hindi ang pinakamahalaga. Kailangan mo lang ng gene race na sapat ang lakas para kombinahin o protektahan ka. Gawin iyon, at hindi ka maaapektuhan ng toxic powder. Pagkatapos huminto sandali, nagpatuloy si Bald Guy, may pattern na mata ang pakpak ng paru-paro. May espesyal itong kakayahan para ma-detect ang mga paparating na kaaway. Kapag nangyari iyon, naglalabas ng pulang ilaw ang pattern ng mata. Maaaring hindi ito mukhang malakas, parang red firefly lang, pero kung makita mo ang pulang ilaw, kahit God-class gene races ay pwedeng mag-hallucinate. Paano kung hindi mo makita? Tanong ni Hansen. Hindi ito gumagana, kahit hindi mo tinitingnan, sagot ni Bald Guy. Hindi ko ba sinabi, ang Blood-Eye Butterfly ay hindi ay gene race. Toxic ito, at ang pulang ilaw ay toxic. Kahit ipikit mo ang mata at matamaan ka ng pulang ilaw, mag-hallucinate ka pa rin. Laban sa ordinary Blood-Eye Butterflies, magiging ayos ka.
Kung King Class Blood ay butterfly, kahit God Class Gene Race ay pwedeng matalo. Habang nag-uusap sila, isang malaking ahas ang bumababa sa bundok. Kasing kapal ng Bar Isles. Naabot nito ang platform. Nakikita ni Hansen ang eksenang inilarawan ni Bald Guy. Ang eye pattern sa likod ng Blood Eye Butterfly ay kumikislap. Parang nagbubukas at nagsasara ang mata ng damong tao. Mukhang malakas ang malaking ahas. Binuksan nito ang bibig, gustong kainin ang skin ng hide. Bago matamaan ng bibig ang skin ng hide, huminto ito. Nanood si Hansen ng isang kabaliwan. Tuluyang nabaliw ang ahas. Sinimulang kainin ang sarili nitong katawan gamit ang bibig para kainin ang buntot. Kalahati ng katawan nito ay nasa loob ng sarili. Nalikha ang isang ahas na singsing. Napakakakaiba ng itsura. Beats. Pumuno ng langit ng pulang paru-paro. Para bang ulap ng dugo ang pumapasok sa hindi gumagalaw na malaking ahas. Sandali lang, ang malaking ahas ay natira na lang buto. Sa kapangyarihan ng Blood Eye Butterfly, itinapon ang mga natirang buto pababa ng bundok. Tumingin si Hansen pababa. Kumikislap ang mga mata ng Peacock King. Nakita niya sa paanan ng bundok ang malaking tambak ng buto. Sino ang nakakaalam kung ilang gene races ang nakain at itinapon doon ng Blood Eye Butterfly? Napakamalakas ng Blood Eye Butterfly na iyon. Kinailangan ni Hansen itong purihin. Sabi ni Mr. Godwin, sa nakikita ko, may hari sa grupong ito ng Blood Eyes. Maaaring Mutant King Class. Tunay. Nagulat si Bald Guy. Ngumiti si Mr. Godwin nanogram bahagya at sinabi, hindi ako magsisinungaling. May toxic removal toad gene race ako. King Class lang ang gene race na ito, pero napakabisang laban sa toxic gene powers. Akala ko kaya nitong alisin ang Blood Eye Butterfly, pero sino ang nakakaalam na may Mutant King Class Blood Eye Butterfly? Halos namatay ito, kaya humingi ako ng tulong kay Hansen. Sabi ni Bald Guy, gumagamit ang Toxic Removal Toad Gene ng skill na tinatawag na Toxic Removal Shield. Kayang basagin ang lahat ng Toxic Gene skills, pero hindi nito mapipigilan ang toxins ng King Class Blood Eye Butterfly. Maaaring may Mutant Butterfly King. Tumingin si Mr. Godwin kay Hansen at sinabi, narinig ko, may Blood Ghost Spirit si Brother Hansen na kayang alisin lahat ng toxins at debilitations. Malamang kakailanganin natin ang tulong ni Hansen. Kung ganun, subukan natin. Inilapag ni Hansen si Bauer sa tabi. Tinawag niya ang Blood Ghost Spirit at pinagsama ito. Pagkatapos ay pinagsama rin sa Goldwing Peacock King, ang katawan niya ay nagmukhang may blood aura. Mas nakakatakot ang anyo, para siyang masamang at gwapong demonyo na lumitaw mula sa impyerno. Sa lakas ng katawan ni Hansen, dapat ay immune siya sa Blood Eye Butterfly. Nandoon sina Mr. Godwin at ang iba. Ayaw niyang magmukhang sobrang makapangyarihan. Maghintay kayo dito, babalik agad ako. Pagkatapos sabihin iyon, pinakpak ni Hansen ang kanyang pakpak at lumipad patungo sa skin ng hide platform. Sa isang iglap, nakalapag si Hansen sa platform. Nakita niya ang Blood Eye Butterfly sa ibabaw ng skin ng hide. Kumikislap ang eye pattern sa pakpak nito. Parang maraming maliliit na pulang parol na nagliliwanag sa kakaibang kulay. Walang epekto sa Hansen ang pulang ilaw. Hindi nito maapektuhan ang blood air mula sa Blood Ghost Spirit. Nakakita si Hansen ng maraming pulang alikabok na lumilipad sa hangin. Dapat ito ay toxic powder mula sa Blood Eye Butterfly na pwedeng magdulot ng hallucinations. Para kay Hansen, halos walang silbi ang toxic powder. Nakatapak siya sa platform. Biglang lumipad ang langit na puno ng mga paru-paro. Sa gitna ng mga Blood Eye Butterflies, napansin ni Hansen ang isang Blood Eye Butterfly na mas kakaiba kaysa sa iba. Pareho ang laki ng karamihan ng Blood Eye Butterflies. Hindi malinaw kung Marquis o Duke class. Bukod sa magkakaibang powers, magkapareho ang hitsura. Iba ang paru-paro na ito. Halos pareho ang laki sa iba, pero kulay purple. Dapat ito ang Mutant Blood Eye Butterfly, naisip ni Hansen. Kabanata 3134. Napakakakaiba ng Purple Blood Eye Butterfly King. Para itong paru-paro na galing sa impyerno. Ang mga pakpak nito ay may mga marka na parang kumikislap na mata. Ang mismong paningin lang nito ay nakakakilabot. Bagamat nakakabigla ang dami ng Blood Eye Butterflies, hindi tinanggal ni Hansen ang kanyang tingin sa kanila. Nagtagpo ang Peacock King's eye skill at ang purple eye patterns ng Blood Eye Butterfly King. Bigla siyang nagkaroon ng hallucination. Nakakita siya ng dalawang anino. Akala niya may nakikita siya. Sandali lang ito. Pagkatapos ay na-adjust ng kanyang katawan sa toxins, nawala agad ang epekto. Ito ay simpleng gulat lamang kay Hansen. Isa lang itong King Class Gene Race na kayang tumago sa proteksyon ng Blood Ghost Spirit at Goldwing Peacock King. Kakaiba ito.
Ang Blood Ghost Spirit ay bata pa rin. Naiintindihan ni Hansen na kulang ang lakas nito, pero ang Goldwing Peacock King ay ultimate mode. Ngunit hindi pa rin ito ganap na naiiwasan ang kapangyarihan ng toxins ng Blood Eye Butterfly. Mahirap paniwalaan. Sa kabutihang palad, malakas din ang katawan ni Hansen. Kung siya ay mula sa Universe of Kingdoms, kahit may God-class gene races na proteksyon, matagal nang masaktan ang katawan niya. Matapos mag-isip, naunawaan ni Hansen ang kahulugan ng lahat ng ito. Sa Universe of Kingdoms, ang lahat ay tungkol sa gene race power. Malakas ang Goldwing Peacock King. May indestructible blade. Kung ikukumpara ang lakas at destructive power, hindi maihahambing ang Blood Eye Butterfly. Kahit gaano pa katilim ang mga blades nito, hindi nito mapipigilan ang apoy. Hindi sila parehong elemento. Ganoon ang toxic power ng Blood Eye Butterfly King. Sa lakas ng Goldwing Peacock King, hindi ito pareho. Kahit gaano pa kalakas ang Goldwing Peacock King, hindi nito mapipigilan ang kapangyarihan ng Blood Eye Butterfly King. Kung puro power lang ang gagamitin, magkakaroon ng problema. Sa Universe of Kingdoms, kung tama ang paggamit ng gene race, kahit mababang level, kayang pumatay ng high-level elite. Huwag na tayong pag-usapan ng assassinations. Ngayon naiintindihan ni Hansen. Sanay siya sa Geno Universe. Malakas ang mga elites at halos walang kahinaan. Hindi basta-basta ang laban ng lower level versus higher level beings. Dito, medyo iba ang rules. Hindi laging nakikipag-combine ang ordinary human sa gene races dahil magastos sa energy. Ang tamang paggamit ng gene race powers ang susi sa panalo. Hindi kailangan ng sobrang malakas na gene races. Kailangan lang ng isang parehong attack gene race. Sayang lang ang oras kung magpapatubo pa ng isa pang parehong element gene race. Interesting ang toxic power ng Mutant Blood Eye Butterfly King. Bakit hindi ko gawing egg? Baka magamit ito. Tumalo ng puso ni Hansen. Bumuka ang peacock wing sa likod niya. Biglang bumuhos mula sa langit ang mga gold feathers, parang ulan ng mga araw na pumatay sa maraming red-eye butterflies. Sa isang iglap maliban sa Mutant Blood Eye Butterfly King, napatay ang lahat ng iba pang Blood Eye Butterflies. God Class, Ultimate Mode Combination Gene Skill ito. Bukod sa ordinary Blood Eye Butterflies na hindi nakapigil, kahit ang Mutant Blood Eye Butterfly King ay hindi nakaiwas. Gusto ni Hansen makuha ang Mutant Blood Eye Butterfly King, kaya pinayagan niya itong mabuhay. Nagulat ang Mutant Blood Eye Butterfly King. Pinalipad nito ang kakaibang purple wings habang sinusubukan ni Hansen habulin. Pagkakabelang lang nito, ginamit ni Hansen ang Zuan Yellow Sutra. Isang nakakatakot na kapangyarihan ang tumama sa Mutant Blood Eye Butterfly King na naging purple, crystal-like egg. Kinuha niya ang Mutant Blood Eye Butterfly King egg. Paglipad pabalik, nandyan na sina Mr. Godwan at ang iba malapit sa platform. Pinuri siya ni Mr. Godwan, talaga namang kakaiba si Mr. Hansen. Hindi lang Blood Ghost Spirit Power ang meron ka, may Gold Arrow Gene Race ka pa. Mas nakakatakot iyon. Hindi ito ordinary Ultimate God Class Gene Race. Hindi planado ni Hansen na itago ang anuman. Tumawa siya at sinabi, matalino ka. Isang Mutant God Class Gene Race ito. Holy she asterisk T. Old Hansen, ang yaman mo. May Mutant God Class ka na nasa Ultimate Mode. Kasama ang Blood Ghost Spirit, makakabili ka na ng isang lungsod. Talagang humanga si Bald Guy kay Hansen. Anong gagawin natin sa Skin and Hide? Walang pakialam si Hansen. Sagot ni Mr. Godwan, maganda ang Skin and Hide para pakainin at i-evolve ang Gene Race. Mataas ang chance matuto ng bagong skills ang Gene Race sa Skin and Hide. Iimbak na lang natin at paghahatian pagbalik. Okay, tumango si Hansen. Sinimulang ilabas ng lahat ang Skin and Hide. Marami, may 10,000. Naghanda si Mr. Godwan nanogram malaking bag para maimbak ang mga ito ng hindi halata. Pagkatapos mailagay ang Skin and Hide, sinimulang maghukay. Walang tukso, wala ng gene races ang lumapit. Maayos ang proseso. Hindi nagtagal, nahukay nila ang isang jade gene egg na may itim na tuldok. May kakaibang liwanag at malakas na presence. Ramdam ni Hansen. Kung tama ang hula ko, ito ay God-class gene race na tinatawag na half skyhawk. Gene egg nito, sabi ni Bald Guy na may maliwanag na mata. Sayang, isa lang ang God-class gene race dito. Nag-isip sandali si Mr. Godwan at mungkahi, pwede nating hatiin, half skyhawk gene egg sa isang panig, Skin and Hide sa kabila. Pipiliin mo, Brother Hansen. Kung pipiliin ko, kukunin ko ito. Nag-isip si Hansen. Tumingin kay Bald Guy at tanong, ano sa tingin mo? Maganda ang half skyhawk.
Rare na flying gene race, pero rare din ang skin ng hide. Maganda para sa evolution, pero pumili ka na ng skin ng hide. May mutant god class ka na. Half Skyhawk? Sayang na lang, sabi ni Bald Guy. Kung ganun, kukunin ko ang Half Skyhawk, sabi ni Hansen, tinuturo ang gene egg. Ibinigay ni Mr. Godwin ang gene egg at tapat na sinabi, okay. Mas makikinabang ako dito. Mas rare ang skin ng hide. Okay lang. Kinuha ni Hansen ang Half Skyhawk gene egg at ibinigay kay Bald Guy, ibibigay ko sa'yo ngayon. Sa susunod na hatian, nakuha mo na ang share mo. Kitang-kita ang paghanga ni Bald Guy sa Half Skyhawk gene egg. Ang gusto niya ay ang pinakamabuti para kay Hansen, kaya pinili ang skin ng hide. Nagulat at natuwa si Bald Guy. Old Hansen, hindi na ako magsasalita pa. Kukunin ko ang gene egg at babayaran ko ang utang. Mula ngayon, lahat ng akin, sayo na. Wala na akong kailangan. Sigurado ka, hindi mo pagsisisihan. Mukhang nakangiti si Hansen, pero hindi talaga. Ha, ha, ha. Ako, Bald Guy? Tapat sa pangako. Kapag sinabi kong wala na akong kailangan, wala na talaga. Hinawakan niya ang gene egg habang nagsalita. Kabanata 3135. Nang marating ni Hansen at ng iba ang susunod na planeta sa Ghost Starlight, may bundok ng mga patay na katawan at dagat ng dugo. Ang mga bangkay ng iba't ibang nilalang at human elites ay nasa planetang iyon. Para itong puno ng butas ang planeta, halos parang beehive. Mas nakakatakot pa, may napakalaking kawin ng mga beast sa langit na parang ulap. Sinalubong nito ang buong kalangitan at halos natakpan ang buong planeta. Maraming mga noble ang malayo sa planetang ito. Pinapanood lang nila ito. Walang sino man ang nang-ahas lumapit. Brother, anong nangyayari? Tanong ni Bald Guy sa isang tao malapit doon. Ang taong iyon ay tila nag-iisa at malamig ang personalidad. Nang marinig ang tanong, sumagot siya, lumabas mula sa ilalim ng planeta ang di mabilang na toxic bees. Pinatay nila ang lahat sa planeta. Iniisip ng lahat na may landfalls ang planetang ito na kayang gulatin ang kalangitan. Pagpasok ng ilang makapangyarihang tao, wala pang nakalabas ng buhay. Nakakatakot ang mga toxic bees. Habang nag-uusap, may tumawag kay Bald Guy. Tumingin si Hansen at nakita ng mga kaklase ni Bald Guy ang tumatawag. Ang nagsalita ay isang matandang mister, dapat ay guro ni Bald Guy, si Mr. Wei. Nasa ibabaw si Mr. Wei ng isang Holy Wen white deer. Tinanong niya si Bald Guy, Yufei, bakit nandito ka ngayon? Ito rin ang parehong Holy Wen white deer na kay Hansen, pero mas magaling ang kay Mr. Wei. Mas malakas, at mayroong holy text sa katawan. Malamang nasa ultimate mode ito. Ginoo, nakipagkaibigan ako dito, kaya sumama ako sa kanila, magalang na sagot ni Bald Guy. Sarkastikong sabi ni Brother 3, Ginoo, sikat na ngayon si Brother Sia. Nakikipagkaibigan na lang siya sa malalaking tao. Hindi mo ba alam? Kaibigan niya si Hansen, paborito ng Crown Prince, at siyang pumatay sa General ng Royal Guards. Pagkarinig ni Mr. Wei, kumunat ang noo. Minahal ng Crown Prince si Hansen. Dahil pinatay niya si Steel Sin, na-offend ang lahat ng noble. Siya ang sentro ng mga problema sa relasyon ng royals at nobles. Kinamumuhian si Hansen sa buong Qin Kingdom. Isa si Mr. Wei sa mga noble. Ipinanganak siyang noble at sumusunod sa batas. Hindi talaga niya gusto ang pabigla-biglang tao tulad ni Hansen. Yufei, ang land pulse na nakagulat sa mundo ay nagbukas. Mapanganib dito, kaya mas mabuti kung susunod ka sa akin. Ayaw ni Mr. Wei na maging magkaibigan ng mabuti si Bald Guy kay Hansen. Ayaw niyang madungisan ang reputasyon niya. Kinikilabot ni Bald Guy ang ngipin at sinabi, Guro, nangako ako na gagawin ito kasama ang mga kaibigan ko. Hindi ko babaliin ang pangako ko. Gusto sanang magsalita ni Mr. Wei, pero sabi ni Brother 3, Master, hindi mo ba naiintindihan? Si Brother Sia, nakikipagkaibigan lang sa mataas ang katayuan. Iniisip niya masyado tayong mababa. Ano ba yan? Nagalit si Bald Guy. Gusto sanang kontrahin ni Brother 3, pero biglang narinig nila ang isang malakas na dragon roar. Para itong kidlat na yumanig sa buong langit. Tumingin ang lahat sa direksyon ng dragon roar. Nakita nila ang grupo ng mga riders sa malaking dragon. Papunta sila sa kanila. May 10,000 sa kanila, napakalakas. Sa gitna ng mga dragon riders, 8 malalakas na dragon ang naghila ng isang stagecoach. Napakaganda nito. Ang carriage ay eleganteng tingnan, kakaiba ang tanawin. Nandito ang Sky King, sabi ni Brother 3. Tumingin si Mr. Wei kay Bald Guy at huminga ng malalim. Yufei, mag-ingat sa mga kaibigan mo.
Kung hindi, kapahamakan lang ang darating. Guro, naiintindihan ko, pero hindi ganun si Hansen, paliwanag ni Bald Guy. Matapos igiit ni Bald Guy, umiling na lang si Mr. Wei at hindi na nagsalita. Pinamunuan niya ang mga estudyante patungo kay Sky King. Masyadong mapanganib ang mga planeta sa Ghost Starlight. Kahit may lakas si Mr. Wei, kulang ito para hukayin ang nakakatakot na land pulse. Kaya nakipag-cooperate siya sa Sky King. Pinamunuan ni Mr. Wei ang lahat sa carriage. Lahat ng estudyante ay yumuko kay Sky King. Isa si Sky King sa mga leader na may ibang apelyido sa Qin Kingdom. Mahalaga siya sa hanay ng mga noble. Kahit sikat si Mr. Wei, hindi siya magpapakita ng superiority sa harap ni Sky King. Greetings, Mr. Pumasok kayo para makipagkita. Narinig ang boses ni Sky King mula sa loob ng carriage. May nagbukas ng pinto at inimbitahan si Mr. Wei pumasok. Sinabi ni Mr. Wei sa mga estudyante na sundan siya. Pumasok siya sa carriage. Naiinggit ang mga estudyante sa labas. Sabi ni Brother 3 sa kapatid niya, sana makasabay ako sa level ng teacher, nakaupo sa carriage kasama ang isang noble king. Sumagot ang kapatid, kailangan mo lang mag-focus sa pag-aaral kay teacher. Pagdating ng panahon, magiging kagaya mo rin siya. Hindi yun madali, buntong hininga ni Brother 3. Mahirap matutunan ang land pulse skills. Hindi basta-basta makakamtan. Habang nag-uusap, napansin nilang biglang nagbago ang direksyon ng team patungo sa planeta. Hindi malinaw kung saan sila pupunta. Anong nangyayari? Akala ko huhukayan natin ang land pulse sa planeta. Bakit tayo lilipat? Maraming estudyante ang naguluhan. Nakita nila si Sky King para lang sa paghuhukay ng land pulse, pero biglang nagdesisyon ang team na pumunta sa ibang lugar. Hindi alam kung saan. Hindi alam ng lahat ang dahilan, pero wala silang lakas ng loob na magtanong. Sinundan na lang nila ng naguguluhan. Hindi nagtagal, dumaan ang team sa lugar kung saan naroon si Hansen. Tumingin si Brother 3 kay Bald Guy na may kapal ng mukha. Pinataas niya ang labi at tinitignan siya ng may pang-iinsulto. Talagang kinamumuhian niya si Bald Guy, pero pangunahing dahilan ay hindi siya mula sa Jade Wall City. Anak lang ng city leader si Bald Guy. Isa rin siyang noble, pero si Brother 3 ay mula sa Jade Wall City. Kung hindi sa swerte, hindi sana siya naging estudyante ni Mr. Wei. Naisip ni Brother 3, anong walang alam na redneck. Gusto pang maging kaibigan ni Hansen na hindi alam kung gaano kataas ang langit. Ang Crown Prince lang. Walang nakakaalam kung kailan siya magiging hari. Bukod dito, immature pa ang Crown Prince. Baka gusto siya kay Hansen ngayon pero hindi magtatagal. Balang araw, kapag hindi pa hari ang Crown Prince, wala nang makukuha si Hansen. Ang mga taong tulad ni Sky King ang pinakamahalaga sa bansa. Ang pagiging mister sa ilalim ni Sky King ang pinakamalaking benepisyo. Habang nag-iisip siya, biglang huminto ang team. Naguluhan si Brother 3 at iba pa. Walang planeta o land pulse. Hindi alam kung bakit huminto ang team. Habang nakatayo sila, bumukas ang carriage ni Sky King. Ngayon, si Sky King mismo ang lumabas. Kabanata 3136. Nalito si Brother 3. Hindi niya maintindihan kung bakit bumaba si Sky King. Wala rin namang malalaking tao sa paligid niya para makipag-ugnayan. Agad na napansin ni Brother 3 na pagkatapos bumaba ng carriage, papunta si Sky King kay Hansen. Dapat nakilala na ni Sky King si Hansen. Parang ituturo niya sa kanya ang leksyon. Malamig na tawa ni Brother 3. Ang kagustuhang maging kaibigan ni Bald Guy kay Hansen ay parang death wish. Habang pinapanood ng lahat, lumapit si Sky King kay Hansen. Hindi mukhang maayos si Bald Guy. Medyo nag-aalala siya. Hindi malayo ang iniisip niya kay Brother 3. Iniisip niya na si Sky King ay dumarating para gawan si Hansen ng problema. Ganon din ang iniisip ni Lee Bing-yo, pero medyo excited siya. Kung may gagawin si Sky King kay Hansen, makikita niya ang totoong lakas ni Hansen. Walang makapaniwala na lalapit si Sky King kay Hansen at ngiti pa ang ipapakita. Mukha siyang mabait na matanda. Binati niya si Hansen at si Bauer sa kanyang mga bisig. Little girl, naaalala mo ba ako? Nagulat ang lahat. Hindi nila inasahan na kausapin ni Sky King ang maliit na bata sa bisig ni Hansen. Sino ka? Kilala kita, sagot ni Bauer na ikinamangha ni Mr. Wei at ng mga estudyante. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Sky King. Ngumiti siya sa bata at nagtanong, Little girl, nakalimutan mo ba? Binigyan kita ng magandang pendant. Ah, ikaw pala, ang mabait na tao. Naintindihan na ni Bauer. Kinuha niya ang Sky Order mula sa loob ng kanyang damit. Nang makita ng lahat ang Jade Pendant, namangha sila.
Hindi makapaniwala ang lahat. Kahit si Bald Guy, hindi makapaniwala. Iyon ang Sky Order. Bukod sa halaga nito, kumakatawan ito kay Sky King. Isang walang kapantay na kayamanan. Mahirap isipin na ibinigay ni Sky King ang Sky Order sa iba, lalo na sa batang babae na 4 o 5 taong gulang pa lang. Anong nangyayari? Sino itong batang babae? Bakit bibigyan siya ni Sky King ng Sky Order? Royalty ba siya? Anak ng isang noble? Maraming tanong si Brother 3. Mas lalo siyang nalito sa mga sumunod na aksyon ni Sky King. Ang mukha ni Sky King ay nakangiti pa rin ng maliwanag habang binabati si Hansen. Brother Hansen, talagang gusto ko ang iyong anak. Gusto ko siyang maging estudyante. Ano ang palagay mo, Brother Hansen? Nagulat ang lahat. Ngayon lang nila nalaman na anak ni Hansen ang maliit na bata, at nais siya ni Sky King na maging estudyante. Sobrang nakakagulat ito. Hindi nila inasahan na biglang may kukuha ng estudyante na ganitong klase. At anak pa ito ni Hansen. Lalo itong nagpaisip sa kanila ng marami pang bagay. Ibig ba nitong maging kaibigan ni Sky King si Hansen? Ano ang ibig sabihin nito kung oo? Ibig ba nito na magiging kaibigan ni Sky King ang Crown Prince? Marami silang komplikadong iniisip. Ngumiti si Hansen at sinabi, bagamat ako ang ama ni Bauer, ang pagtanggap ng guro ay nasa desisyon ni Bauer. Bago makapagsalita si Sky King, tumanggi si Bauer at sinabi, ayoko. Hindi nagalit si Sky King. Patuloy siyang ngumiti at sumagot, bakit? Kung tatanggapin mo akong guro, maraming masasarap na pagkain at maraming bagay na pwede mong laruin. Walang katapusang regalo para sa iyo. Masyado kang mahina, tapat na sabi ni Bauer. Sa pandinig ng iba, para bang ignorante si Bauer. Ito si Sky King, tagapagmana ng Annihilation God Spirit Blood Pulse. Sa lahat ng mga Diyos ng Qin Kingdom, 4 lang ang may ganitong kapangyarihan. Masayang tanggapin ng mga tao na isa si Sky King sa top 5 elites ng Qin Kingdom. Ngunit tinawag siyang mahina ng maliit na bata. Akala nila, ignorante sila. Gusto kong makita kung ano ang gagawin ni Hansen. Malamig na tawa ni Brother 3. Nag-aalala si Bald Guy para kay Hansen. Sinubukan niyang ipaalala kay Hansen kung sino ang kausap niya sa pamamagitan ng matinding titig. Gusto niyang kontrahin agad ang sinabi ni Bauer. Pasensya na, pero narinig mo iyon mula sa kanya, mister. Sa wakas, nagsalita si Hansen, ngunit lalo lang napalito ang mukha ng iba. Hindi nila maintindihan kung bakit ayaw ni Hansen tanggapin si Sky King na maging guro ng kanyang anak. Ang pinaka-surprising sa lahat ay parehong tinatrato ng ganito ni Sky King ang ama at anak, ngunit hindi siya nagalit. Patuloy pa rin siyang ngumiti at sinabi, okay lang. Kung ayaw ni Bauer, okay lang. Pupunta ba kayo sa B-Planet para hukayin ang land pulse? Bakit hindi kayo sumama sa carriage namin? Mas madali at mabilis ang trabaho natin. Napakarami ng tao dito, sabi ni Hansen. Ayon ba iyon sa tama? Okay lang. Mas masaya kung mas marami. Gusto ko rin makipag-usap kay Bauer. Mukha siyang mabait na matanda si Sky King. Hindi tinanggihan ni Hansen ang alok. Pinangunahan niya sina Bald Guy at ang iba sa loob ng carriage ni Sky King. Natatanghal ang ibang estudyante. Nakapako ang mga mata nila kay Bald Guy, Hansen, at ang iba habang umaakyat sa carriage ni Sky King. Hindi nila matanggap ang nangyayari. Inaanyayahan ni Sky King si Hansen at ang iba. Pati ang mga tao sa paligid ni Hansen ay pinayagan. Kahit ang royals, hindi ganoon ang trato. Anong nangyayari? Kinagatan ni Brother 3 ang ngipin. Hindi niya maintindihan. Hindi lang si Brother 3 ang naguguluhan. Kahit si Li Bingyu ay hindi makaintindi. Alam niya na may conflict sa Qin Kingdom. Kaibigan si Hansen ng Crown Prince Qinbai. Kabilang siya sa faction ng Qinbai. Iyon ay royalty. Ngunit isa rin si Sky King sa mga kings na may ibang apelyido. Isa siyang noble. Kung handa si Sky King tretuhin ang Crown Prince Qinbai ng ganyan, hindi magtataka ang sinuman. Pero si Hansen ay tinuturing na parang pet ng Crown Prince. Isa siyang traitor. Sa totoo lang, inihambing siya sa aso ng Crown Prince. Hindi nila maintindihan kung bakit handang tretuhin siya ni Sky King ng ganoon. Walang nakakaintindi, pero alam ni Sky King. Bagamat niloko nila ni Bauer si Sky King sa kanyang mga item, sa teknikalidad, nailigtas nila ang buhay niya. Kung kailanman makipaglaban si Sky King kay Hansen, siya ang mamamatay. Espesyal ang ama at anak na ito. Tinitingnan ni Sky King si Bauer habang hawak ang White Jade Flying Fish. Hindi siya naniwala na coincidence lang ito. Para kay Brother 3, nakalulugod na pinayagan silang sumunod sa carriage ni Sky King. Ngayon, naiinggit siya.
Espesyal na bisita ni Sky King si Bald Guy. Masayang nakaupo sa loob ng carriage. Para kay Brother 3, pakiramdam niya'y lahat ng mata ay nakatingin sa kanya at nagtatawa. Napaka-discomfort niya. Maganda at komportable ang carriage ni Sky King. Parang isang luxurious battleship na may malaking espasyo. Master, nakakita si Bald Guy kay Mr. Wei at Yumoko. Nagulat si Mr. Wei na makita si Bald Guy. Pagkatapos nakita niya sina Hansen at Sky King na masayang nag-uusap at ngumiti habang pumapasok, mas lalo pang napalito. Alam niya na lumabas si Sky King para batiin ang isang kaibigan, pero hindi niya inasahan na si Hansen ang kausap. At hindi lang si Hansen ang inimbitahan sa loob ng carriage. Pati ang mga kasama niya ay inimbitahan ni Sky King. Mas na-surprise si Mr. Wei kaysa sa iba. Alam niya kung gaano kaseryoso si Sky King sa carriage. Normal na tao, hindi pwedeng sumampa. Kahit ibang kings, sa sariling sasakyan lang sila. Friends at family, dapat maghintay sa labas. Kabanata 3137. Mr. Wei, pakipaliwanag sa akin ang mga detalye na alam mo tungkol sa B-Planet, sabi ni Sky King kay Mr. Wei. Nanahimik si Mr. Wei. Hindi siya nagsalita. Naiintindihan ni Sky King kung ano ang ikinababahala ni Mr. Wei. Sinabi niya, Mister, pakipaliwanag sa akin. Ang mga tao sa carriage na ito ay mga kaibigan ko lahat. Wala dito ang mga dayuhan. Nang marinig ito, nagulat si Mr. Wei. Dapat sana, magkaaway sina Sky King at Hansen dahil sa iba nilang ugnayan sa magkaibang faction. Ngayon, dapat ay kinamumuhian ng lahat ng noble si Hansen. Si Sky King ang pinakamakapangyarihang noble sa Qin Kingdom at sinasabi niya na hindi outsider si Hansen. Para kay Mr. Wei, nakakatawa iyon. Hindi niya alam kung bakit kailangang maging ganito si Sky King. Ang iba ay hindi alam ang kapangyarihan ng isda sa kamay ni Bauer. Alam ito ni Sky King ng lubos. Tungkol sa personalidad ng ama at anak, alam niya rin ang lahat. Para mapigilan si Hansen na makagulo habang naghuhukay ng land pulse, pwede na rin nilang bigyan siya ng porsyento para hindi siya magsimula ng gulo. Siyempre, umaasa si Sky King na magagamit ang kapangyarihan ni Hansen at ng maliit na isda. Sa tulong ng flying fish, kahit sila ay nasa panganib, may mahalagang bagay na palaging makakabaliktad ng sitwasyon sa kanilang pabor. Matapos ang ilang sandali, nagsalita si Mr. Wei, ang planetang ito ay isa sa 7 planeta ng Ghost Starlight. Puno ngayon ang planetang ito ng nakakatakot na toxic B-gene races. Isa lamang ang posibleng dahilan kung bakit nangyari iyon. Nang mabuo ang God Pulse, mayroon na ang planetang ito ng isang makapangyarihang B-gene race na hindi bababa sa God class. Mr. Wei, nakakatakot ang beehive sa planetang ito. Nalimot ba ng B-King ang God Pulse sa planetang ito? Natakot si Sky King sa lahat ng bagay. Umiiling si Mr. Wei. Hari ko, masyado kang iniisip. Bagamat napakalaki ng beehive sa planetang ito, isa lang ang toxic bee. Ang buong bee legion na nakikita ninyo ay tinawag niya. Malamang, ang kapangyarihan ng toxic bee na iyon ang nagsummon ng mga bees. Pagkatapos huminto sandali, sinabi ni Mr. Wei, matagal ko na silang minamasdan. Bagamat nakakatakot ang toxic bee legion, wala namang presensya ng God Spirit. Hindi ko matukoy ang level ng toxic bee, ngunit hindi nito kinain ng God Spirit Blood Pulse. Batay sa aking nalaman, walang God Spirit Blood Pulse ang planetang ito. Napakagaling, tumango si Sky King. Kung ganito ang sitwasyon, wala nang dahilan para mag-antala. Punta tayo sa planeta at patayin ang toxic B-gene race. Ayokong masira nito ang gene egg sa land pulse. Sang-ayon ako dyan. Sumasang-ayon si Mr. Wei sa desisyon ni Sky King. Hindi pa nag-utos si Sky King. Tiningnan niya si Hansen at sinabi, Brother Hansen, tungkol sa benepisyo na makukuha natin mula sa planeta, pwede ninyong dalawa ni Mr. Wei ang tig 30% bawat isa. Dahil gagamitin natin ang aking kapangyarihan at resources, makukuha ko ang 40%. Sige, gagawin namin ayon sa sinabi mo, sabi ni Hansen. Naramdaman ni Mr. Wei at Bald Guy na kakaiba. Si Mr. Wei ang namamahala sa paghahanap ng land pulses. Marami siyang ibinigay na suporta, ngunit makukuha lamang niya ang 30%. Si Hansen, na walang ginamit na kapangyarihan o resources, makukuha rin ang 30%. Mahirap paniwalaan iyon. Hindi nila alam na ang gusto lang ni Sky King ay huwag guluhin nina Hansen at Bauer, ang ama at anak, ang sitwasyon. Hindi niya talaga inaasahan na gagawa sila ng kahit ano. Iniisip ni Lee Bingyo, bakit ganito ang trato ni Sky King kay Hansen? Paano sila nagkakilala? Kung dati silang magkakilala, hindi magiging simple ang identity ni Hansen. Tama iyon.
Malamang si Hansen ang nakatagong tagapagmana ng isang pamilya sa Qin Kingdom. Kung hindi, bakit ibibigay ni Sky King ang kanyang Sky Order na nagpapatunay sa sarili sa anak ni Hansen? Wala itong saysay kung hindi. Bakit pa niya tretuhin ng mabuti si Hansen kung hindi? Iniisip ni Li Bingyun na iyon ang tama. Ang mga Dragon Space Riders ay bumaba sa planeta. Nakakatakot ang mga Toxic Bee, ngunit dahil may Dragon Rider sa unahan, hindi na sila gaanong natakot. Sumunog ang mga dragon ng apoy sa cloud-like na Toxic Bees. Mabilis silang bumaba sa planeta, ngunit sobra ang Toxic Bees. Mahirap itong linisin. Ang Dragon Space Riders ay nakakontrol lamang ng Toxic Bee Legion sa paligid nila. Tulad ng sinabi ni Mr. Wei, hindi totoo ang Toxic Bee Crowds. Kapag napatay na, nawawala ang katawan. Ang dami ng napatay ay hindi nagkalat sa planeta. Hindi sila tunay na gene races. Tiningnan ni Sky King si Mr. Wei at tinanong, Mister, may paraan ba para malaman kung saan nagtatago ang tunay na Toxic Bee? Hindi mahirap, sabi ni Mr. Wei, tumango. Tinawag niya ang isang gene race. Mukha itong pagong, pero ang ulo ay hugis ahas. Maraming misteryosong simbolo ang likod ng pagong. May karayom sa loob ng nilalang. Mukha itong kakaiba. Kumagit si Mr. Wei sa kanyang daliri at ibinuhos ang dugo sa karayom sa likod ng pagong. Nang makontak ang dugo ni Mr. Wei, nagsimulang umiikot ang karayom. Nang huminto ang karayom sa isang direksyon, mabilis na sinabi ni Mr. Wei, nasa direksyon na iyon ang tunay na katawan ng Toxic Bee. Agad na nag-utos si Sky King sa kanyang mga riders papunta roon, ngunit ang karayom sa likod ng pagong ay patuloy na nagbabago ng orientation. Agad nilang natukoy kung saan nagtatago ang Toxic Bee. Kapag nagbago ng direksyon ng Toxic Bee, nagbabago rin ang direksyon ng karayom para sundan ito. Matapos malaman kung saan ang Toxic Bee, hindi na kailangang gumawa ng anumang aksyon si Sky King. Ang kanyang elites ay kayang patayin ang King-class Toxic Bee. Naisip ni Hansen na medyo interesante ito. Kahit Scary Summon Power Toxic Bee o Compass Turtle ni Mr. Wei, lahat ay may mahiwagang kapangyarihan. Lalo na ang Compass Turtle ni Mr. Wei. Duke-class mutant gene race lamang ito, ngunit kung wala ito, mahihirapan silang hanapin ang God-class Toxic Bee. Talagang nagbabago ang kapangyarihan ng gene race. Hindi problema ang level ng isang bagay. Nakasalalay ito sa caster. Kung magagamit ng tama ang gene race, doon malalaman ang tagumpay. Napansin ni Hansen na ang utility ng gene race ay hindi nakadepende sa level. Siyempre, ang mataas na level na gene race ay nagbibigay ng mas malaking benepisyo. Kumpara sa kaparehong element na gene race, mas mataas ang level, mas maganda. Napatay ang Toxic Bee King. Nawala ang buong Toxic Bee Legion ng planeta. Nakontrol ng Dragon Space Riders ang buong planeta. Hinukay ni na Mr. Wei at mga estudyante ang Land Pulse. Ginamit nila ang Dragon Riders sa paghuhukay. Hindi na kinailangan ni Hansen at ng iba pang gumawa ng kahit ano. Nandoon lang siya, nakarelax kasama si Sky King at nakikipag-chat ng casual. Bakit karapat-dapat si Hansen at ang iba ng 30%? Wala silang ginawa. Alam ito ni Brother 3 at galit siya. Tahimik na sabi ng isang nakakatandang kapatid, Brother 3, tigilan mo ang panlalait. Kung binigyan siya ni Sky King ng 30%, ibig sabihin, karapat-dapat si Hansen. Tigilan mo na ang paghikayat. Hindi natuwa si Brother 3, pero alam niyang tama ang sinabi. Namutla ang mukha niya, pero hindi na siya nang ahas magsalita. Kasama si Mr. Wei, abala ang lahat. Tanging si Sky King, Hansen, at ilang iba pa ang libre. Nagtipon sila sa harap ng mesa, nag-uusap. Brother Hansen, interesado ba kayo ni Bauer sa God Fights? Depende. Sasali ako kung may oras, casual na sagot ni Hansen. Mukha siyang chill, ngunit hindi talaga niya alam kung ano ang God Fights. Kaya hindi malinaw ang sagot niya. Kabanata 3138. Ang planeta ay bahagi ng Ghost Starlight. Puno ang buong planeta ng land pulses. 3 hakbang lang ay makakakita ka na ng isa pang maliit na pulse. Kung 10 hakbang, malamang makakita ka ng malaking pulse. Kung gagamit ng pala at hahukayin ng kaunti, maaaring makakuha ng gene egg. Siyempre, medyo pinalaki iyon, pero marami talagang land pulses at gene eggs. Sa loob lamang ng ilang araw, nakahukay sila ng 1,000 gene eggs. Bagamat walang God-class gene eggs, marami ang King-class gene eggs. Sa ika-5 araw ng kanilang paghuhukay, may nangyari. Isang malaking Dragon Space Knight ang namatay. Sa simula, walang nakapansin. Natutulog ang rider sa tent kasama ng ilang iba pang riders.
Kinabukasan, bigla siyang huminto sa paghinga. Matagal nang malamig ang kanyang katawan ng matuklasan. Wala siyang sugat at ang ibang Night Riders ay wala ring narinig. Inisip nila na baka namatay siya sa sakit. Sa mga sumunod na araw, isang rider ang namamatay bawat gabi habang natutulog. Tahimik silang namatay, walang sugat. Sinuri ng mga medics ang katawan ng mga knights at wala silang nakitang problema. Walang lason, maayos ang kanilang mga organo. Parang natural silang namatay. Inisip ni Sky King na may ibang tao na gustong labanan siya para sa Land Pulse, kaya nagpadala siya ng mga tao para siyasatin ang paligid. Naglagay din siya ng malalakas na Gene Casters upang depensahan ang lugar. Sa huli, wala silang natagpo ang anuman. Isang tao pa rin ang namamatay araw-araw. Wala nang higit o kulang. Kinabahala nito ang lahat ng Dragon Riders. Wala ni isa ang nang-ahas matulog. Natatakot sila na ang susunod na mamatay. Ang hari ko, sa tingin ko, hindi ito gawa ng potensyal na kaaway, sabi ni Mr. Wei kay Sky King. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Sky King habang bahagyang nagkukulay ang kanyang mga mata. Mukhang kalmado siya, pero ang nakakakilala sa kanya ay alam na lihim siyang inis. Ang mga riders na misteryosong namatay isa-isa ay naghuhukay sa parehong zone ng Land Pulse, sabi ni Mr. Wei. Sa nakikita ko, dapat apektado rin sila ng parehong Land Pulse. Sinasabi mo ba na may gene race malapit sa Land Pulse na iyon? Tanong ni Sky King nang nagulat. Umiiling si Mr. Wei. Maaaring hindi gene race. Maraming Land Pulses ang may malas na kapangyarihan, gaya ng evil spirit na nagpapakita ng kakaibang eksena. Tinignan ko na, pero wala silang nakitang evil spirit spring doon, sagot ni Sky King. Ang evil spirit spring ay halatang kakaibang eksena. May mas malalalang kapangyarihan na mahirap matuntan. Gusto kong pumunta sa Land Pulse at tingnan kung ano ang nangyayari, sabi ni Mr. Wei. Sige, sasama ako sa iyo. Gusto kong makita kung ano ang sanhi nito, sabi ni Sky King na may nakamamatay na tingin. Sumama rin si Hansen at ang iba. Pagkatapos ng lahat, nakakuha si Hansen ng 30% cut, kaya hindi maganda kung maupo lang siya at wala talagang kontribusyon. Ang mga namatay na riders ay naghuhukay sa iba't ibang bahagi ng Land Pulse, ngunit palaging malapit sa parehong ilog. Ang ilog na iyon ang pinakamalaki sa planeta. Mahigit 10,000 milya ang haba. May ilang sanga rin ito. Halos napuksan ng toxic beast ang iba pang nilalang sa planeta. Ang ilan ay nakaligtas sa tubig. Naniniwala si Sky King na maaaring may gene race na nakaligtas sa tubig na nagdudulot ng problema. Pagkatapos siyasatin, wala silang natagpo ang anuman. Dinala ni Mr. Wei ang ilang estudyante upang sundan ang ilog. Pinagmasdan nila ang ilog at kung paano ito dumadaloy. Kinuha nila ang isang bagay na mukhang disk upang kumpirmahin ang kanilang lokasyon. Sa huli, narating nila ang Land Pulse kung saan naghuhukay ang Knights. Sa daan, hindi masyadong nagsalita si Mr. Wei. Habang naglalakbay, lalo siyang nagmumukhang malungkot. Matapos suriin ang ilang spot sa Land Pulse, tumingin si Mr. Wei kay Sky King na seryoso. Mr. King, hindi natin pwedeng hukayin ang Land Pulse sa loob ng 300 milya mula sa ilog na ito. Bakit naman? Tanong ni Sky King na tapat ang kuryosidad. Itinuro ni Mr. Wei ang ilog at sinabi, pakitanaw dyan. Nagsisimula ang ilog mula sa Snowy Highland. Dapat papunta ito sa dagat, pero sa kalagitnaan ng ilog pumapasok ito sa ilalim ng lupa. Lumilikha ito ng underground river. Bagamat patuloy itong dumadaloy sa dagat, ang Land Pulse sa lugar na ito ay may pangalan. Tinatawag itong Snake Turtle Hide. Ano ang Snake Turtle Hide Formation? Hindi ko pa narinig iyon, tanong ni Sky King. Ngumiti si Mr. Wei na may kaunting pilyo. Ang ilog sa ibabaw ng Land Pulse ay tinatawag na Dragon Pulse, pero ang mga dragon ay dumadaan sa Nine Clouds. Hindi sila pumapasok sa ilalim ng lupa. Ngayon, kalahati ng ilog ay nasa ilalim ng lupa, kaya parang ahas na nagtatago sa loob ng shell ng pagong. Kaya tinawag itong Snake Turtle Hide. Ano ang espesyal sa formation na ito? Bakit hindi pwedeng hukayin dito? Tanong ni Sky King. Sumagot si Mr. Wei, Mister, narinig mo na ba ang tungkol sa pakikipaglaban ng ahas at pagong? Marami na akong nakita, sabi ni Sky King habang tumango. Tumango si Mr. Wei at nagpapatuloy, kapag gusto ng ahas kainin ang pagong, kailangan nitong kagatin ang leeg nito. Kapag nasaktan ang pagong, kakagat ito sa katawan ng ahas at hihila pabalik ang ulo sa shell. Kasama ang ulo ng ahas. Sa ganitong laban, kakagat sila sa isa't isa hanggang sa pareho silang mamatay. Tinitiyak nito na kapag bumagsak ang isa, susunod ang isa. Ang Snake Turtle Hide Formation ay tulad nito.
Kung huhukayan natin ang land pulses malapit sa ilog na ito, parang hinuhukay natin ang katawan ng ahas at shell ng pagong. Ang ahas at pagong na nagpatayan noon ay maaaring mapakawalan ngayon. Ang taong hahukay sa katawan ng ahas at shell ng pagong ay malalagay sa panganib. Napakadelikadong formation ito. Isa ito sa pinakamasamang land pulses. Kahit makakuha ka ng gene eggs, hindi ito magiging sulit. Malawak ang lugar ng ilog na ito, at maraming land pulses, sabi ni Sky King. Kung hindi tayo hahukay sa loob ng 300 milya mula sa ilog, magkakaroon tayo ng 10% hanggang 20% karagdagang pinsala. May paraan ka ba para ayusin iyon? Ang evil pulse ay narito na, kaya wala akong magagawa, sabi ni Mr. Wei, medyo malungkot. Kung ganito nga ang sitwasyon, huwag na nating hukayin, sabi ni Sky King. Inutusan niyang Iripla ng paghuhukay at iwasan ang anumang lugar sa loob ng 300 milya mula sa ilog. Tungkol sa ilog na papasok sa ilalim ng lupa, tinalkala ni Mr. Wei kung saan ito patungo upang maiwasan nila. Pagkatapos nito, huminto na ang araw-araw na pagkamatay ng Dragon Riders. Wala nang knights na namatay sa kanilang paghuhukay. Akala nila ay maayos na ang lahat. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimulang kumislap ang ilog. Parang Nightlight River ito. Tumingin sa planeta, may isang maliwanag na tunay na dragon na nakahiga sa lupa. Napakaliwanag nito. Madaling malaman ng kahit sino na kakaibang eksena ito sa land pulse na kayang gulatin ang mundo. Sayang lang at nasa loob ito ng Snake Turtle Hide Formation. Walang paraan para maabot ito. Nang magpadala si Sky King ng grupo ng knight sa ilog para hukayin ang land pulse, namatay lahat ng rider sa loob ng ilang araw. Wala ni isang nakaligtas. Pagkatapos nito, hindi na nang ahas si Sky King na magpadala ng sinuman upang hukayin ang land pulses. Araw-araw, pinapanood niya ang land pulse na nakagugulat sa langit, ngunit hindi niya hinukay. Labis siyang inis. Kabanata 3139. Napakalaya ni Hansen at ng iba na gawin ang gusto nila. Nang marinig ni Hansen na may nangyaring kakaiba doon, plano niyang isama si Bauer para maghukay. Hindi siya naniniwala na makakasama sila ng land pulse. Kung mayroong God pulse na kayang gulatin ang mundo, baka makakita sila ng bihirang gene egg doon. Kakulangan si Hansen sa mga iyon. Nakipagkwentuhan siya kay Sky King. Nang marinig ni Sky King ang plano niya, natuwa ito ng sobra. Pumunta kayo at maghukay. Lahat ng gene eggs na mahuhukay ninyo ay sa inyo. Hindi ninyo kailangang ibahagi sa amin. Ilang 10,000 milya ang layo, kalahati ng ilog ay nasa ilalim ng lupa. Malawak ang radius ng radiation. Maraming land pulses doon. Kasing dami nito ng buhok sa baka. Naghanda si Hansen at Bauer, ama at anak, na maghukay. Sobrang dami ng land pulses na parang pwede silang maghukay doon buong buhay nila. Kaya, hindi gaanong nag-alala si Sky King na mahuhukay nila lahat ng gene eggs. Pagkatapos nilang pumasok, pwede pa rin pumasok ang kanyang hukbo at maghukay kung masisira ang Snake Turtle Hide Formation. Alam niya kung paano ito kalkulahin. Kahit hindi kayang sirain ni Hansen, hindi ito makakasama kay Sky King. Ginagawa niya lang ito bilang pabor kay Hansen, at ayos na iyon. Matanda Hansen, sasama kami, sabi ni Bald Guy habang nagnatngat ng ngipin. Bakit sasama ka sa amin? Tanong ni Hansen. Alam mo ba kung gaano delikado ang lugar na iyon? Kung hindi kayo natatakot, hindi rin ako matatakot, sabi ni Bald Guy nang may pagkabuwisit. Inisip ni Hansen, syempre, hindi kami natatakot, pero iba ka. Mahina ang katawan mo. Kung hindi mo kakayanin ang Snake Turtle Hide, mamamatay ka. Ayaw ni Hansen na sumama si Bald Guy. Ngunit sinabi ni Bald Guy, kung hindi ako sasama sa inyo, makakabasa ka ba ng land pulses? Alam mo ba kung saan at paano hanapin ang gene eggs? Alam mo ba kung paano ito hukayin? Nang marinig iyon ni Hansen, nagulat siya. Malaking tanong iyon. Kahit na alam nilang may maganda sa tabi ng ilog, hindi nila pwedeng hukayin bawat pulgada nito. Iba ang gene egg sa ibang bagay. Bago pa man ito mapisa, mahina ito. Kung gagamitin ni Hansen ang sobrang lakas sa paghuhukay, baka masira ang gene eggs kasama ng lupa. Sama-sama tayo, biglang sabi ni Li Bingyu. May paraan ako para protektahan si Bald Guy. Ano ang plano mo? Nagulat sina Hansen at Bald Guy kay Li Bingyu. Isang formation ito na kahit si Mr. Wei ay hindi kayang sirain. Matigas na sabi ni Li Bingyu, huwag kayong tumingin sa akin ng ganyan. Sigurado akong alam ni Mr. Wei ang paraang ito, pero pwedeng protektahan lang nito ang isa o dalawang tao. Hindi pwede sa maraming tao, kaya hindi pwede sa malaking operasyon ng paghuhukay.
Kahit papaano, kaunti lang ang makakahanap ng maraming gene eggs. Ano ang paraang ito? Tanong agad ni Bald Guy. May gene race ako na tinatawag na Repel Evil Rhino, sabi ni Li Bingyu. Pag nakombina ka rito, kahit nasa panganib ka, hindi ka maaapektuhan. Gumagana lang kung nakombina mo ang Repel Evil Rhino. Ang ibang tao ay hindi mapoprotektahan. Nagulat si Bald Guy. Ang Repel Evil Rhino ay kayamanan na ginagamit ng mister para maghukay ng land pulses. Hindi ko akalain na meron ka rin. Pero apat kami. Isang Repel Evil Rhino lang, hindi sapat para sa amin. Sumagot si Li Bingyu, sabi ni Hansen may sariling paraan siya, at may iba pa akong gene races na pwede gamitin. Pwede mong gamitin ang Repel Evil Rhino. Ibinigay niya ang Repel Evil Rhino kay Bald Guy. Tinanggap ni Bald Guy ang Repel Evil Rhino. Nagulat siya, king class lang ang Repel Evil Rhino, pero sobrang bihira. Anumang mister na makakakuha nito ay ituturing na napakahalagang kayamanan. May isa ang aking guro, pero hindi lahat ng estudyante. Hindi ko akalain na ako, si Bald Guy, ay makakagamit nito ngayon. Pansamantala ko lang itong ipapahiram sa'yo, sabi ni Li Bingyu. Hindi ko kailangan magpakailanman, masayang sabi ni Bald Guy. Minsang magamit lang sa buhay ko, karangalan na iyon. Naghanda ang apat at lumisan papunta sa ilog. Matanda Hansen, talagang ayos lang ba na isama si Bauer? Nag-alala si Bald Guy. Huwag kang mag-alala, casual na sabi ni Hansen. May paraan ako para protektahan si Bauer, pero gumagana lang sa may parehong dugo sa akin. Bago maabot ng apat ang ilog, nakita nila ang isang grupo na naghuhukay ng land pulses sa unahan. Maliit na mundo ito. Nang makita ito ni Bald Guy, dumura siya sa sahig. Ang namumuno sa paghuhukay ay si Brother 3. Nang makita sila ni Brother 3, sumakay siya sa malaking ibon patungo sa kanila. Iba ang kanyang kilos. Mula sa malayo, ngumiti si Brother 3. Brother Sia, saan kayo at Mr. Hansen pupunta? Pamilyar ako sa lugar na ito, kaya pwede akong magpatnubay sa inyo. Nagulat si Bald Guy. Hindi niya nakita dati si Brother 3 na ganito makipag-usap sa kanya. Noon niya naunawaan kung bakit nagbago ang ugali ni Brother 3. Hindi inilantad ni Bald Guy ang iniisip ni Brother 3. Nagmumukha siyang nakangiti, pero hindi siya talaga nakangiti. Plano naming hukayin ang gene races sa tabi ng ilog. Interesado ka bang sumama? Nang marinig iyon, nagbago ang mukha ni Brother 3. Ngumiti siya, delikado ang lugar na iyon. Kung gusto ninyong maghukay ng gene eggs, sapat na ang land pulses dito. Bakit pa pupunta sa delikadong lugar? Tumawa si Bald Guy. Ang paghuhukay ng normal na land pulses ay hindi magpapakita na kami ay estudyante ni Mr. Wei. Kung hindi ka pupunta, kami na lang. Pagkatapos nito, tinawag ni Bald Guy ang Repel Evil Rhino. Sumakay siya sa Rhino, nasa likod ni Hansen. Nang makita ang Repel Evil Rhino, nag-iba-iba ang kulay ng mukha ni Brother 3. Kitang-kita ang inggit niya. Maganda. Ang saya, sabi ni Bald Guy nang malayo na sila. Malamig na sabi ni Li Bingyu, kung ganyan ang ugali mo, oras lang ang tanong bago may hamak sa'yo sa likod. Wala namang pakialam si Bald Guy. Sapat na ang panghihak sa akin noon. Matagal na akong natututo mula sa guro pero hindi niya ako pinigilan. Ngayon, kaya ko na ring lumaban. Malapit na tayo, sabi ni Hansen kay Bald Guy. Ay combine mo ang Repel Evil Rhino kung sakaling may mangyari. Pinili ni Bald Guy ang Repel Evil Rhino at kinoma na. Lalong tumibay si Bald Guy. Matapos makambina, parang slab ng karne ang katawan niya. Ang ilong niya ay may silver rhino horn. Pumasok ang apat sa 300-mile radius ng ilog. Ano man ang ginagawa ng tao, karanasan ay kinakailangan. Dati, wala pang karanasan si Bald Guy sa land pulses. Bagamat marami siyang natutunan, hindi rin ito gaanong kapaki-pakinabang noong oras ng aksyon. Ngayon, patuloy siyang naghuhukay sa lahat ng uri ng land pulses. Marami siyang espesyal na land pulses. Tumataas ang kanyang level, at umuunlad ang kanyang skills. Matapos suriin, nakakita siya ng land pulse malapit sa ilog. Hindi naramdaman ni Hansen kung may kakaiba doon. Hinukay niya ang ilang land pulses at nakakuha ng ilang gene eggs. Tatlo rito ay king class. Biglang itinuro ni Bald Guy ang leeg ni Hansen at tanong, ano iyon sa leeg mo? Ano? Kinuha ni Hansen ang salamin at tiningnan ang sarili. Napansin niya ang isang napakaliit na itim na linya sa leeg. Kung hindi niya ito sinuri ng mabuti, okulay niyang black necklace lang ang suot niya. Kabanata 3140. Hinaplos ni Hansen gamit ang kanyang mga kamay. Parang nasa ilalim ng balat ang itim na linya. Hindi niya ito matanggal kahit pahirin niya.
Itinuro ni Bald Guy si Bauer at sumigaw, nasa leeg ni Bauer rin ito. Kumangkik si Hansen. Tiningnan niya ang nyebeng puting leeg ni Bauer at napansin ang itim na linya. Sa totoo lang, hindi lang si Bauer ang may ganito. Hindi nagtagal, napansin nila na lahat ng apat sa kanila ay may kakaibang itim na linya sa leeg. Mukhang nag-aalala si Lee Bing-yu. Kung tama ang hula ko, ang itim na linya na ito ay ang alamat na breakhead wire. Ano ang breakhead wire? Tanong ni Hansen at Bald Guy kay Lee Bing-yu. Tumingin si Lee Bing-yu kay Bald Guy at sinabi, Bald Guy, ikaw ay estudyante ni Mr. Wei. Siguro narinig mo ang alamat tungkol kay Mr. Tian Kwang ng Qi Kingdom. Hindi niya sinagot ang orihinal na tanong. Oo, narinig ko. 300 taon na ang nakalipas, ang Big Mr. Tian ng Qin Kingdom ay sikat na sikat. Hinukay niya ang maraming god pulses na nakagugulat sa langit. Mas dakila siya kaysa sa aking guro ngayon. Parang siya ang unang mister sa lahat ng 7 kaharian. Tumanggaw si Bald Guy at sabi kay Lee Bing-yu. Maraming alamat tungkol kay Mr. Tian. Alin ang tinutukoy mo? Ang huli, sabi ni Lee Bing-yu. Nagulat si Bald Guy. Ang huli. Ang alamat ba iyon kung saan dinala ni Mr. Tian ang kanyang mga estudyante para maghukay ng malaking land pulse at hindi na nagbalik? Walang makaalam kung ano ang nangyari sa kanila. Nawawala rin ang daan-daang estudyanteng kanyang dinala. Iyon ba ang kwento? Oo, iyon nga, sabi ni Lee Bing-yu at tumango. Ano ang espesyal dito? May misteryosong god pulse si Mr. Tian at dinala ang kanyang mga estudyante para hukayin ito. Hindi sila nagbalik. Tumingin si Bald Guy kay Lee Bing-yu nang may pagkalito. Hindi niya maintindihan bakit ito ang binanggit niya. Ngumiti si Lee Bing-yu ng bahagya. Iyon ay isang bersyon lang ng alamat. May narinig akong isa pang bersyon. Sinasabi ng alamat na dinala ni Mr. Tian ang ilang daang estudyante sa God Pulse, at naghukay sila araw at gabi. Ang lupa ay naging kakaiba. Madilim na pula at mahirap hukayin. 7 araw at 7 gabi silang naghukay. Pagkatapos ng lahat ng iyon, umabot lang sila ng 9 na talampakan ang hukay. Noon, nahukay nila ang isang bagay na parang berdeng stone tile. Hindi pa narinig ni Bald Guy ang bersyong iyon ng kwento. Tulad ni Hansen, nakataas ang kanyang mga tainga para pakinggan si Lee Bing-yu. Nagpatuloy si Lee Bing-yu. Naramdaman ni na Mr. Tian at mga estudyante na kakaiba. Nang hinukay nila ang land pulse, nasa isang planetang walang buhay ito. Bakit may stone tile doon? Kaya nagpatuloy silang maghukay pababa. Dinaglaon, natagpuan nila ang isang lumang sirang gusali sa ilalim ng lupa. Sira ang mga pader. Hindi alam kung paano ito nailibing sa ilalim ng lupa. Inaral nila ang buong gusali para makita ng mabuti. Nakakita sila ng stone sign sa harap ng pinto. 4 na salita ang nakasulat, Broken Head God Temple. Nang marinig ang kanyang kwento, hindi naniwala si Bald Guy. Ang mga God Temple ay hindi namamatay. Kahit ang pinakamatataas na elite ng 7 kaharian ay hindi kayang sirain ang God Temple. Paano ito naputol at nailibing sa ilalim ng lupa? Siguradong biro lang ito. Ganoon din ang sabi ni Mr. Tian. Iisipin ng lahat na ganoon. Walang estatwa ang templo. Inisip nilang kopya lang ito ng God Temple na gawa ng tao. Dagdag pa, ang lokasyon ng God Pulse ay nasa ilalim ng Broken Head God Temple, kaya kinailangan nilang alisin ang templo para makapagpatuloy sa paghuhukay. Kinabukasan, matapos alisin ang Broken Head God Temple, lahat ay may maliit na itim na linya sa leeg. Nang sabihin ito ni Lee Bing-yu, nagbago ang kanyang tono ng boses. Naramdaman ni Bald Guy ang kilabot sa kanyang gulugod. Iniabot niya ang kanyang kamay para haplasan ang leeg. Nagpatuloy si Lee Bing-yu, ang itim na linya ay hindi masakit o nangangati. Wala itong kakaibang epekto. Hindi alam ni Mr. Tian kung ano ang nangyari. Maraming paraan ang naisip niya para tanggalin ito pero walang nagtagumpay. Nang sumunod na araw, habang natutulog, ilang estudyante ang naputulan ng ulo. Tinukoy ng itim na linya ang eksaktong punto kung saan naputol ang kanilang ulo. Pagkatapos noon, kahit sino na matulog, misteryosong naputol ang ulo. Pinapanood ni Mr. Tian ang mga estudyante habang natutulog ang iba. Hindi natutulog ang mga estudyante, pero kailangan din ng tao ang matulog. Kahit gaano katibay, pangangailangan ang tulog. Sa huli, hindi nila maiwasan ang pagtulog. Ayon sa kwento, may nakita silang kakaibang pangyayari. Kapag natulog ang estudyante, parang natanggal ang itim na linya. Parang may gumamit ng palakol para putulin ito. Dumagsa ang dugo pero ang mga nanonood ay wala ring nakita. Ginamit ni Mr. Tian ang lahat ng paraan para mapigilan ito. Hindi niya malaman kung ano ang dahilan ng itim na linya.
Sa huli, pinayagang matulog ang isang estudyante na hindi makatulog. Kiniskis niya ang balat para mawala ang balat pero mabuhay pa rin. Sino ang makakaalam na ang itim na linya ay hindi talaga nasa balat? Nasa ilalim ng laman at buto. Walang silbi ang pagbabalat ng balat. Sa huli, naputol ang ulo ng estudyante habang natutulog. Kung ganoon, kahit sino na matutulog ay mawawala ang ulo at mamamatay. Pwedeng maiwasan ang tulog ng 10 araw o kalahating buwan. May ilang tumagal ng 1 o 2 buwan, pero hindi pwedeng umiwas sa tulog magpakailanman. Tulad ng iba, pag natulog, darating ang kamatayan. Sa huli, parehong nakaranas ng kapalaran sina Mr. Tian at ang kanyang mga estudyante. Lahat sila ay napatay sa pamamagitan ng decapitation. Ang itim na linya sa kanilang leeg ay tinawag na breakhead wire. Nang marinig iyon, naramdaman ni Bald Guy ang kilabot. Pinilit niyang ngumiti at sabi, alamat lang iyon. Kung napatay lahat sina Mr. Tian at iba pa, sino ang nakaligtas para maipasa ang kwento tungkol sa breakhead wire? Dagdag pa, hindi namin nakita ang Broken Head Temple. Ang itim na linya sa leeg namin ay hindi pwedeng breakhead wire. Sana nga ganoon, pero sobrang kahawig nito sa alamat ng breakhead wire, seryosong sabi ni Lee Bing-yu. Halata na hindi siya nagbibiro. Nakangisi si Hansen at sabi, yung mga rider na namatay noon, hindi naputulan ng ulo, at walang itim na linya sa leeg nila. Oo, at hindi rin namin nahukay ang God Temple, sabi ni Bald Guy na nanginginig ang boses. Hindi rin namin sinira ang God Temple, paano natin pwede ma-provoke ang Breakhead God? Paulit-ulit niyang hinaplos ang itim na linya sa leeg, hindi matanggal. Hindi naniniwala si Hansen sa karma. Halata na may puwersang misteryoso sa paligid nila. Ang kakaiba lang ay kaya nitong magdulot sa kanila ng itim na linya. Nagmura si Lee Bing-yu. Kahit hindi ito ang breakhead wire, malaking problema pa rin ito. Kung hindi, gumana sana ang Repel Evil Rhino ni Bald Guy. Wala nang silbi, sabi ni Bald Guy habang nilulunok ang laway. Dapat balikan natin. Papayagan ko ang guro ko na suriin. Matanda na siya, baka alam niya ang tungkol sa itim na linya. Habang nagsasalita siya, biglang sumigaw si Bald Guy. Hinawakan niya ang leeg habang nagsimula itong Damyugo. Hawak ang nasusunog na leeg, sumigaw siya sa takot, holy she asterisk T. Akala ko, kapag putulan ng ulo, habang natutulog lang nangyayari.